Nakakahiya si Megyn Kelly. Sa totoo lang, nahihiya na ako para sa kanya dahil kitang-kita ang kakaibang pagkahumaling niya sa Islam at pagiging laban sa Israel. Napanood na rin natin ang mga video. Papanood din natin sila maya-maya kung paano niya binabago ang opinyon niya na parang bigla siyang bumaliktad ng walang matinong dahilan kundi umaasa lang na maging mas at mas relevant. Pero ang bagong panayam niya kay Sean Ryan ay parang malaking kapalpakan ng pagsisikap niyang patunayan ang pagiging relevant niya. Milapitan niya ang MAGA, siniraan ng Israel at tinawag silang pedophilia. Ipinakita niyang gusto niyang maging obsessed sa kanya ang Gen Z. Ginawa niya lahat ito. Nakakahiya talagang makita ang isang tao na pilit pinapatunayan ng integridad niya, pero siya rin ang sumisira sa sariling kredibilidad. Sa totoo lang, parang maaawa na sana ako sa kanya kung hindi lang dahil isa siyang walang kwentang tao. Panurin natin ang ilang mga clip mula sa interview na ito kasi nakakagulat talaga, nakakabigla para sa isang taong may media training, kailangan kong sabihin. Meron. Alam mo yun, ano na ba ang core MAGA ngayon? Ano ang core MAGA? Wala akong alam. Sa tingin ko, alam ko. Sinabi na ni Trump noon pa, Israeli lobby ra ay sumusuporta sa mga pedophilia. Pero wala talaga akong alam. Siguro kailangan ng ibang acronym. Hindi niya sinasabi. Ano bang sinasabi mo? Napakabobong conspiracy theory yan, pedophilia. Tumawa lang siya at sinabing kailangan nila ng bagong acronym. Nakakahiya. Ibig ko sabihin, alam naman ng lahat. Alam ng lahat na ang usapin sa pedophilia ay mababang uri ng conspiracy theory. Kung gagawa ka ng conspiracy theory kung sino kumukontrol sa Amerika, huwag mo subukan ang buong. Ang pedo ay para lang sa mga taong hindi makapag-isip ng tama. Sinabi ni Trump mula pa nung una na siya ang nagdedetermina ng ibig sabihin ng MAGA. Anya ang MAGA ay kung ano ang sabihin niya. At tama siya. Iyon ang kanyang palayaw. Iyon ang kanyang campaign slogan. Sa buong panahong yon, siya ang nagtakda kung ano ang MAGA at kung ano ang hindi. Sinabi niya sa akin, mararamdaman ng MAGA ang gusto kong iparamdam sa kanila. Sasabihin ko sa kanila kung paano sila dapat makaramdam tungkol dito, dyan, o iba pa. At gagawin niya nila. At tama siya tungkol doon. Nagtataka ako kung napapansin niya kung paano ito dating sa iba. Hindi lang basta, wow, ang galing. Ang babaeng ito ay may tunay na alam tungkol kay Trump. At ibinabahagi niya sa atin ang katotohanan kung gaano kasama at makasarili at egomaniac ang lalaking ito. Lumalabas ito na parang isang tao na madaling handang isakripisyo ang mga relasyon para lang sa papuri online. Para sa akin, ang personal na pag-uusap nila ni Trump ay patunay na mahalaga siya at may tiwala si Trump sa kanya. Parang sinasabi niya na ngayon si Trump na ang pinakamasama dahil hindi na siya ang manunungkulan sa susunod na termino, kaya sinusubukan at dinadasal niya ito. Umasa siya na makakasabay siya sa mga tao na galit kay Trump at maagaw ang mga botanteng yon. Alam mo yung mga botante na galit sa Israel at iba pa. Hindi niya namamalayan na sobrang tanga ang pagkakamaling ginagawa niya sa pagsipsip sa Islam. Ibig ko sabihin, hindi ko alam kung bakit niya gagawin yon dahil alam naman ng lahat na hindi komportable ang mga tao dyan sa Estados Unidos. Sobrang sama talaga. Sobrang sama talaga. Panurin mo to. Simpleng sigaw ito ng tulong para sa Gaza at pag-iit ng pang-inibabaw ng ilang grupo, lalo na ng mga Islamista. Saan siya nagkamali? Ano ang sinabi niya na kahit papaano ay mali? Ang gusto nila at si Ayaan Hirsi Ali ang pinakamagaling sa pagpapahayag nito. Siyempre, orihinal siyang mula sa Somalia at kalaunan ay naimpluwensyahan ng Muslim Brotherhood. Pero sa kung anong paraan ay nakalabas siya at nailigtas ang sarili mula rito. Gumawa kami ng mahabang episode tungkol dito at nagsulat na rin siya ng mga libro tungkol dito. Sa kung anong paraan ay nakalabas siya at naging panghabambuhay na kritiko. Parang lohika lang ang sinasabi niya. Pinag-uusapan niya ang isang babaeng tumutuligsa sa radical na Islam. Maganda yan, Megyn, di ba? Tungkol ito sa Islam at sa ginagawa nila, lalo na sa kababaihan. Matagal na rin niyang binabala ito, mga 10 taon na, lalo na sa Europa. Dumarating na ang mga lalaking ito. Dati, malayang nakakalakad ang mga babae sa kalsada na naka-tank top at shorts para bumili ng kape. Pero ngayon ay nababastos at minsan pa ay inaatake. Madalas, kailangan na nilang maglakad kasama ang lalaking kamag-anak para sa kanilang kaligtasan. Kaya ito na si Megyn Kelly na kilala natin na nagsasalita tungkol sa mga bagay na alam nating totoo. At medyo matapang siya noon. Ang nakakatawang bahagi ay ngayon, sinusubukan niyang ipakita na, tingnan niyo kung gaano ako katapang. Handa akong magsalita laban sa Israel.
Handa akong magsalita para sa mga Islamist. Parang Megan, hindi mo ba naiintindihan na karamihan sa mundo ay galit sa Israel? At karamihan, hindi naman karamihan, pero bilyon-bilyon ang mga tagahanga ng mga Islamist? Wala namang masyadong katapangan sa ginagawa mo. Sa totoo lang, medyo nakakahiya na naman. Hindi sila marunong makibagay at akala nila ang mga kabataang babae sa Europa ang dapat mag-adjust sa kanila. Alam ko rin na nabanggit mo na kapag may matapang magsalita tulad niya Suella Braverman or Tucker Carlson, madalas natatanggal sa trabaho at tinatawag na mapanghusga, parang bawal magsabi ng ganon. Sobrang laganap ng manipulasyon na halos di mo namamalayan dahil parang pare-pareho na ang sinasabi ng lahat. Kaya tuloy, ito na ang iniisip ng lahat. Naalala ko sa Fox News, parang otomatiko lang sabihin na may espesyal tayong relasyon sa Israel, na sila ang pinaka-importanting kaalyado natin sa gitnang silangan. At paminsan-minsan, naalala kong magtanong, bakit? Bakit? Bakit na ulit? Parang, alam mo yon, gusto kong may magpaliwanag sa akin nun. Oo. At palaging natatapos na lang doon. Parang, bakit na ulit? Laging tungkol sa masamang pagtingin sa mga bansang Arabo na parang dapat natin silang kamuhian dahil Muslim sila. Dapat nating mahalin ang Israel dahil sinasabi nilang kasama natin sila sa naratibong Judeo-Kristiyano. Hindi. Ang dahilan kung bakit hindi mo dapat gusto ang mga Islamist ay dahil sa kung paano nila tratuhin ang mga babae. At isa ka sa mga babaeng matagal nang nagsisikap ipakita sa mundo na hindi dapat masama ang pagtrato sa mga babae. Megan, yan ang dahilan kung bakit hindi mo dapat gusto ang mga Islamist. Wala itong kinalaman sa Israel. Eto na naman, ginawa mo na naman parang malaking conspiracy theory ang usapan. Nakakatawa para sa akin na yung nagsasabing nakakakita sila ng conspiracy theory. Sila pa ang nalaloko sa totoong planong i-brainwash sila tulad ng ginawa ng Muslim Brotherhood. Nakakagulat talaga. Isa lang ito sa maraming beses na nagpalit ng paninindigan si Megyn Kelly. Palipat-lipat lang siya ng panig para mapakita na siya ang tunay na tao online at lumalaban para sa pinapahalagahan. Nakakadiri talaga ang episode na ito. Sa tingin ko, sulit panoorin ang compilation ng Milk Bar TV. Hindi ko alam. Mahal, ewan ko lang talaga. Hindi ko na alam kung anong isipin ko tungkol sa kahit ano, kung tutuusin. Para sa akin, pinaka-pinag-aalala ko ang Israel. Ano talaga ang ibig sabihin nito? Akala ko siguradong siyang mananalo. Pero hindi siya nanalo. At binili ng Israel, binili nila ang eleksyon. Kaya anong gagawin natin? Boto pa ba tayo? Ano bang silbi? Totoo, ano bang silbi? Sa tingin ko, ang ibig sabihin, Parang may tungkulin tayong bumoto. Pero bakit? o para saan, ano? Kung gagawin lang naman nila, ibig kong sabihin, ako. Pakaramdam ko parang naipit ako. Ibig ko sabihin, binibili nilang mga eleksyon natin. At parang paano tayo makakaalis sa ganitong kalokohan? Bakit? Malapit na ba itong matapos? Tapos na ba ang buong mundo? Hindi ko maintindihan. Hindi ba nila napapansin kung gaano nakakahiya na naniniwala silang ang maliit na Israel sa gitnang silangan ang kumukontrol sa Amerika? Parang hindi ba nila napapansin kung gaano sila nagmumukhang tanga at yung pagka-obsess nila dito, nakakapagod. Nakakapagod talaga. Nandyan siya parang, wow, hirap ng buhay ko kasi kontrolado ng Israel lahat. Bakit di mo pag-usapan yung ibang bagay sa agenda? Hindi naman ito ang tunay na nangyayari. Galit ang Canada at Europa. Ayaw sa atin ang Asia. Ayaw din sa atin ang gitnang silangan. Hindi mo naman nainis ang Canada at hindi mo rin nainis ang Europa. Hindi ka naloko sa pagkonsinti nila sa Islamisasyon na siyang nangyayari ngayon sa Europa. Magtanong ka sa kahit sinong Europeo tungkol sa mga nangyayari sa kalsada, kung anong nangyayari sa Canada, paglipat ng mga tao mula Canada papuntang Estados Unidos, at pag-alis ng mga tao mula Europa dahil sa malalaking pagsakop. At heto, sorpresa, wala talagang kinalaman dito ang Israel. Pero dito, pinalalabas mong dahil sa Israel, nainis mo ang mga bansang ito. Hindi. May masasamang kulisiya ang mga bansang iyon at sinusuyulang nila. Ang base ng mga butanteng laging ginagamit ang Israel bilang sentro ng usapan para hindi mo mapansin ang totoong nangyayari. Sa totoo lang, nakakahiya lang talaga. Siguro may kakampi tayo sa Timog Amerika at Israel. Kung mapigilan natin sila, tapos na rin tayo. Yung mga masama. Kaya, at lahat sila ay nagkatrabaho sa AI. At maaari nauuna sa atin ang Sina o hindi. Kaya, sinabi na niya na ang mananalo sa Irish AI race ay magkakamit ng global dominasyon. Tama?
Ganito kasi, kapag iniisip mo ang tunay na para sa Amerika, iniisip mo ang pag-asa at pagbuo. Hindi mo iniintindi ang mga nagwawala sa conspiracy theory. Iniisip na gumuho na lahat, wala ng pag-asa at talo na tayo. Lagi lang silang nakatuon sa mga isyung iyon. Ano nang mangyayari sa Canada, Europa, at bakit nasa ganong posisyon ang Sina? Bakit natin hinayaan silang gawin ang lahat ng iba't ibang bagay na ito? Kung ititigil mo ang pagtutok sa ganitong kakaiba at parang kultong pag-uugali na laging umiikot sa litang nagsisimula sa I. Kung titigil ka sa pagka-obsess dyan at magsimulang pag-usapan ng ibang mga bagay, baka mapunta ka sa isang kawili-wiling sitwasyon kung saan mababago mo talaga ang lahat na nangyayari para sa ikabubuti. Ganito talaga buong episode, parang magulo lahat at sobrang sama. Ang mundo ay sakuna. Nakita kong interesting ito dahil malaking pahiwatig sa akin ang clip na ito. Wala, isang umbok lang ito. Ano yan? Hindi naman malaki, hindi naman mahalaga. Pinag-uusapan niya ang MAGA, by the way. Mahalaga. Hindi ito astig, hindi ito kaakit-akit sa mga kabataan. Wala itong kinabukasan. Interesante sa akin kasi dito niya pinapakita ang nararamdaman niya. Gusto lang niyang sumikat sa mga kabataan. Para sa kanya, hindi astig o sikat ang MAGA sa kanila. Lalabanan ko ang MAGA kasi hindi rin mananalo si Trump sa susunod na eleksyon dahil hindi siya kayang makipagsabayan. Bakit hindi natin siya labanan? Baka makakuha pa tayo ng views at maging relevant ulit. Hindi niya alam. Pinapanood siya ng mga tao habang pabago-bago siya ng panig. Tahimik lang nila itong sinusubaybayan, parang simpleng pagbabago ng panig. Akala ng iba Republican ako, pero matagal na akong hindi. Mahigit 20 taon na. Ayokong isuot ang jersey ng alinman sa 2 kampong ito. Laban ako sa kanila. Basura sila. Alam natin yun ang ibig sabihin ni Joe Biden. Basura ang mga Republican. Magpapanggap ako mainit na basura na yung Halloween. Costume, nagbubuhos ka ng gasolina sa isang kaldero ng galit na ngayon ay nagdulot ng pagkamatay ng isa sa atin at ang pinakakilalang leader ng Republican Party ay nabaril sa tainga. Ang leader natin, Habang isa sa mga taga-suporta niya ay namatay sa bisig ng pamilya niya. Hindi na kami nagbibiro ngayon. Lahat ng mga salik na ito ang dahilan kung bakit mas delikado na ngayon maging isang Republikano kaysa dati. Harapin natin delikado maging Republikano dahil ang panig natin ang pinapatay. Pero hindi na ako Republikano ng mahigit 20 taon. Medyo sentrista ako pagdating sa aking politika. Hindi, pabago ka ng isip. Kahit maghulog ng bombang nuklear si Trump, Republican pa rin ang iboboto ko. Kita mo, yan ang pinapanood ng mga tao. Higit sa lahat, higit pa sa mga komentaryo, higit pa sa katotohanang may taong nagsasabi ng isang bagay, tapos iba na naman, nagsisinungaling pa, pabago-bago. Kapag pinapanood mo yan bilang isang kabataan, Megyn Kelly, heto lang ang munting payo ko. Ang nakikita ko ay isang taong walang integridad. At ngayon, dahil sobrang nakakalito na ng media, yan ang hinahanap ko, isang taong may integridad. At yan din ang pinaniniwalaan ng karamihan sa mga kabataan na hindi gusto ang MAGA. Gusto namin ng mga taong pakikinggan na may integridad. Kaya yung pabago-bago ka ng isip ng ganoon kabilis, hindi ako naging Republican. Hindi ako Republican. Kami, ang mga Republican. Yan ang hinahanap namin. At yan ang napapansin namin. Wala kaming pakialam kung pro-Israel ka or laban sa Israel, kung pro-Islam ka or laban sa Islam, kung Republican ka or hindi ka Republican, kung mahal mo si Tucker, kung galit ka kay Tucker, kung mahal mo si Ben, kung galit ka kay Ben, kung mahal mo si Trump, kung galit ka kay Trump. Wala sa mga yan ang mahalaga. Mahalaga sa amin kung gaano kabilis kang magpalit ng posisyon dahil nagiging hindi ka mapagkakatiwalaan sa sinasabi mo. Higit sa lahat, ito ang ibinunyag ng interviewing ito. Hindi lang dahil todo ang baligtad o nagbago ng posisyon o naging isa ka sa amin. Hindi mapagkakatiwalaan ang babaeng ito, kaya nahihiya ako para kay Megyn Kelly. Salamat sa inyong atensyon.